Mga amigo, welcome sa unang trail natin ngayong 2026. Ang sabi, light trail lang daw. Pero bakit may ganto? Eto pa. Ayan pa. Pero kahit ganyan ang mga nangyari, naging masaya rin naman ang ating trail. Bakit nga ba nangyari ang mga yan? Halika, samahan mo ako. Ang mga kasama pala natin ngayon ay isang KLX 150S, DT125, dalawang Rusi KR na hindi ako sigurado kung 125 o 150, KLX 150L na iti-trail test natin ngayon, at syempre ang pangbalagbagang na XRM 125 FI. 10:30 na nga tayo nakaalis. Medyo late na, pero mabuti na lang at hindi mainit yung panahon. Dahil na rin siguro na umulan ng malakas kagabi. Kaya naman, siguradong magiging exciting at challenging ang trail natin ngayon. Siyempre, magpapagas muna tayo. Dadamihan na natin. Lalong-lalo na first time pala natin gamitin ang motor na ito. Hindi pa natin alam ang fuel consumption niya. Maganda siguro yung forma natin, Kasi nga napagkamalan tayong sasali sa motocross competition ng isa nating migo dito sa gasoline station. Lalong-lalo na naka-Mountain Boys uniform tayo. Motorcrosser? Trail lang? Asin? Sorry Meg, ganda lang ng forma ko. Pero totoo, mahina naman. At ayun na nga, andito na tayo sa kabilang bayan. Oops, sorry po kuya. Sigurado pong hindi sinasadya. Talagang excited lang po kami. Pasensya na po kung natalsikan kayo ng tubig. Talagang napakaganda ng araw ngayon. Direk ang sikat ng araw pero hindi masyadong mainit sa balat. Perfect talaga para mag-trail. At eto ng pinakahihintay ng lahat. Off-road na! Hataw na! Parang madulas yung gulong natin at kailangan nating bawasan ang hangin. Maganda kasi kapag loose yung daanan, di kaya ay maputik o mabuhangin, dapat konti lang yung hangin ng gulong mo. Nang sa ganun, gaganda ang traction na very important sa off-road at trail riding. Ako, I prefer 12 to 15 PSI. Pero dahil wala tayong air pressure gauge ngayon, tensiometer na lang muna. Okay na, banat na ulit! Ayan, at mukhang gustong subukan ni Migo Cortez yung motor natin. Banat Meg, sabihin mo lang kung ibabalik natin ang unit na to. Mukhang nag-i-enjoy ka. Si Migo Cortez nga pala yung may-ari ng DT125. At very powerful din yung DT125 niya. Pagkakaalam ko, size 75 na yung piston nito eh. Ano Meg? Swap? May dalan na. Ayun, masarap daw gamitin. Buti na lang, hindi tayo nagkamali sa desisyon natin na itry ang unit na to. No, ay ka, hindi power na. In fairness, masarap nga talaga gamitin yung KLX 150L na ito. Ako kasi natatakot talaga pag merong mga ruts eh. Pero parang kampante ako kapag dito ako nakasampa. Siguro dahil na rin sa malapad yung gulong niya. At saka malaki yung diameter compare sa ginagamit ko noon. Plus na rin na medyo malambot yung lupa. Kaya nababawasan yung likod ng gulong kapag dumadaan sa ruts. Mukhang na-stranded pa nga yata yung dalawang to. Go Migo! Kaya mo yan. Chance mo nang magpa-impress sa OBR mo. Ang sarap ng gamitin sa ruts. Tingnan natin mamaya sa uphill kung sasarapan ka pa. At eto na nga, uphill na! Go, go, go! Wow, maganda nga! Medyo high speed nga lang yung combination ng sprocket nito. 15 by 51T. Panigurado, gaganda pa performance nito kapag 14 and 51T ang combination na gagamitin. Tip ko lang kapag nagte-trail test kayo ng motor, maganda kapag meron kayong baon na engine sprocket para makapag-experiment kayo kung ano talaga yung magandang combination. Ako kasi naisip ko na yun eh, kaso nakalimutan ko lang. Ay nako, iba talaga pag excited eh. Well anyways, andito na tayo. Enjoy na lang natin. Parang hindi rata sa boses na enjoy ah. Huh? Eto na, DT Power. Gaingaw. Siyempre, yung pinaka-smooth na KLX 150S. Parang nagpapasya lang sa park ah. At eto na ang pinakasakalam na XRM 125 FI. Ganto ba naman kagandang view na madadatnan mo? Siguradong mawawala ang pagod mo. At meron nga tayong na-realize at naisip sa pag-akyat natin dito sa Mount Garang. Abangan nyo na lang sa next video. Baka ma-materialize na natin yung idea natin na bago. So, pababa na tayo at meron pa daw tayong pupuntahan na isa pang site.
masarap talaga. Kahit sa downhill, nawawala yung kaba ko kapag itong gamit ko. Siguro, dahil sa bigat, bumababa yung center of balance. Kaya nagiging stable siya compared dun sa 150S. Oh, may mga migo tayong nakaabang dito. Ayan, appear na lang muna. Wala pa tayong chocolate o candying maipamimigay. At ayun na nga, habang papunta sa next site, merong di inaasahan na nangyari. Nag-slide yung isa sa mga leader natin. Napapigay yata ng throttle dito sa madulas na part ng overflow. Kaya naman pala madulas kasi marami ng lumot yung daanan. Mabuti na lang safe yung kasama natin na si Migo Rapi. Nagtamo lang ng mga minor scratches. Dito mo talaga ma-appreciate yung kahalagahan ng riding gears eh. Mabuti nang always ready. Yung motor naman naputol yung footrest. Buti na lang meron silang kakilala dito at napaweld na yung footrest. Ayun, tuloy na kami sa second site. Dito, river crossing naman. Kinakabahan na ako. At the same time, excited. Medyo mataas kasi yung dala nating motor. Isa rin yun sa mga factor kung bakit nababawasan yung confidence natin sa ride. Pero okay lang yan. Importante, masubukan. Practice lang ng practice. Balang araw, gagaling rin tayo. Kahit dito sa mabato-batong daanan, masarap rin gamitin yung unit natin na ito. Medyo ramdam ko na nga lang yung kabigatan niya compared dun sa KLX 150S. At dito na-stuck na nga ako. Medyo nahirapan nga ako makaalis dito. Buti na lang andyan mga amigo natin handang tumulong sa atin no? Dahil nga sa mabigat, nahihirapan rin akong iatras. Medyo kumapos kasi yung momentum natin dito Pero kapag dito sa medyo mapatag o bato-bato, masarap italhin. Sige nga, patry nga. Aba, masarap rin naman talaga. Eto na, body tax. Go, go, go! Isa pang leader natin, Migo JR. Go, go, go! Migo Rapi, on the move! Migo Courts on PT125. At ang pinakasakalam na XRM FI 125. Syempre, hindi rin tayo magpapatalo. Ayun, ikan pang mamatay. Yun lang, tinalo tayo ng mga bibe. At eto na ang masasabi ko na pinakamahirap sa naging trail natin ngayong araw. Actually, hindi naman ito ganun kataas talaga. Naging madulas lang kasi umulan kagabi. Okay ka lang, Migo Tax? Tuturuan kita. Just follow my instructions. Ayun, nakuha mo rin. Buti na lang nakinig ka sa akin. Diba? Malaki ang naitulong ko kahit hindi ako umalis dito. Ngayon, ako naman. Watch and learn Yun ang tamang pagtumba. Ngayon, subukan mong makaalis dyan nang ikaw lang. Mayabang ka kasi. Mabigat ba, amigo? Ginusto mo yan Hay, mabuti na lang nakaahon at hindi tayo masyadong napahiya. Konti lang. Oh my God! Wow! Binigay na natin lahat pero hanggang dito na lang talaga kaya ko. At sa mga panahon na ito, namamanid ng mga kamay ko. Uy! Anong nangyari, Migo JR? Naka-neutral, naka-isip. Haha, naka-neutral pala. Mahirap talagang makatulong, lalong-lalo na kapag ikaw pagod na rin. Pero basic lang to para kay Migo JR. Go, go, go! Dahil nga sa sobrang pagod, nagka-arm pump tayo. Kaya nagpatulong na lang tayo para maiahon yung motor natin. Napa-high speed nga yung sprocket combination natin. Kaya pala mahirap iahon. Pero mabuti na lang magaling yung rider. At ayan na sila matapos ang rescue operation. O ano, pagod ba? Uulit pa ba? Syempre naman, trail is life. Magpapagod, magpapahinga, pero hindi susuko. Sa point na to, talagang nahihirapang umakyat yung motor natin at parang mamamatay kapag pinilit mo. At sa sobrang pagod na rin ay hindi ko na siya makontrol ng maayos. Dito nga ay nag-decide na kami na magpalit ng motor. Ako na lang muna yung gagamit ng mas maliit na KLX 150S. At sa pagsampa ko nga rito, ay kakaiba talaga yung nararamdaman ko. Parang bumalik yung energy ko. Alam mo yun, yung feeling na parang nasisimulan yung palang mag-trail. At doon ko napatunayan na sa trail, hindi palakasan ng motor. Dapat pagandahan ng timpla ng skills ng rider, bigat ng motor, height ng motor, at syempre, yung power ng motor. Lalong-lalo na kapag beginner rider ka pa lang. Mas maganda kapag mababa, magaan, at hindi overpower ang motor na gagamitin mo kumpara sa skills mo.
mo. Iba talaga naramdaman ko nung ginamit ko na yung mas magaan na motor. Ang saya lang, walang pressure, at parang hindi ako nahihirapan. Ang kailangan lang natin siguro ay mas maraming riding time at experience doon sa mas malaki na motor para maging kampante at hindi tayo madaling mapagod kapag yun ang ating gamit. Ano pa bang magandang gawin after ng nakakapagod na trail? Siyempre, mag-relax at magpalamig muna dito sa ilog. Tamang chill at tawanan na lang muna yung Mountain Boys. Cheers! Para sa marami pang trail ngayong 2026. Hanggang dito na lang muna. Sana nag-enjoy at may natutunan kayo sa video natin na ito. Kung may reaction or suggestion ka, please wag kang mahiya na ilagay sa comment section para mapa-improve pa natin yung mga future videos natin. That's it for now. See you on the next one. Peace!